Sa mga siri ngayon sa mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan, nasangkot ang mga kabataan, mga minor de edad, gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Sunod-sunod mga kababayan, simula noong sa General Trias, Cavite mga kababayan, kung saan yung mag-aaral na batang babae ay pinagsasaksak niya yung mga kaklase niya. Maraming sugatan gamit ang patalim at sinundan ito ng pamamaril sa Tacloban at sa San Carlos City, Negros Occidental mga kababayan, na involved din sa pananaksak ang isang minor de edad. Kapwa niya mag-aaral din, puro mga minor de edad mga kababayan. So talagang makapag-isip tayo na saan ba nagkulang? Ang pamahalaan ba ang nagkulang, ang mga magulang, o ang batas na sumasaklaw dito sa mga ganitong pangyayari? So pag-uusapan natin itong proactive mga kababayan, kasi marami akong napanood dito sa social media na umano'y kung napipigilan umano itong mga karahasang nangyari ngayon mga kababayan, kung nalaman pa ng mas maaga umano ay hindi ito mangyari. So mayroon silang mga idea na pinapalabas na nagkulang umano ang mga magulang, ang mga guro sa pagpapaalala o pagdisiplina nitong mga kabataan ito. So dito ako medyo nalungkot mga kababayan, bilang isang ama, dahil sumasaklaw itong mga ganitong uring karahasan na supposedly mapipigilan natin. Subalit itong mga batas na sumasaklaw dito, halimbawa itong Republic Act 9262, itong violence against women's and children, na mismong mga magulang natatakot dumisiplina sa mga kabataan, mga anak nila, dahil kung halimbawa mapitikan mo, masaktan mo, makukulong ka. Dito sa batas na panukala ito, si author nito si Senatora Loren Legarda. Alam ko sila ni Senator Loy Ejercito noon. So dito pa lang sa home base at saka sa school base discipline mga kababayan ay limitado na ang galawan ng magulang at saka mga guro. Dahil dito sa batas na ito, itong violence against women and children, Republic Act 9262. So dito pa lang mga kababayan, makasilip na tayo ng butas sa batas na ginagawa nitong mga mambabatas natin. Nilimitahan ang mismong mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Pagdating naman sa paaralan ay may paglalagyan ka na guro ka na dumisiplina sa mag-aaral mo na gumawa ng kabulastigan sa paaralan. Bawal mo itong ibuli, bawal mo itong pangaralan, pagalitan, dahil maapektuhan ang emosyonal ng bata. Bawal mong pitikan, bawal mong kurutin o paluin. Makukulong ka, matatanggal ka sa trabaho. So talaga ng mga panahon na yan siguro na rebisahin o amindahan itong mga batas na ito. Pagdating naman sa parusa, ito na naman mga Juvenile Justice Welfare Act nitong kay Kiko Pangilinan na naman, na hindi makukulong
ang sino mga minor de edad, 18 pababa, na makagawa ng krimen, makagawa ng kasalanan. So, dito sa tingin ko, dito sa mga batas na ipinasa nitong mga mambabatas natin, dito talaga nagkakaroon ng problema. Kasi nga, wala hindi talaga. Sa part ng magulang, natatakot dumisiplina. Kapag masaktan mo yung anak, may pananagutan ka sa batas. Pagdating naman sa paaralan, ganun din ang mga teachers, mga guro ay takot din. Dahil may saklaw na batas na magpaparusa sa mga guro na dumisiplina o tawag nating masaktan yung mga anak, mga bata, mga mag-aaral dahil sa sobrang kakulitan ay makukulong, matatanggal sa serbisyo. So, panahon na siguro, mga kababayan, na amindahan itong mga batas na ito, bigyan ng ngipin at baguhin. Ang problema din kasi, may mga mambabatas tayo na gumagawa ng medyo may diin na batas hinggil sa pagpapatupad nito ay hinaharangan din itong nagpapabida-bida ng mga human rights advocates umano. May maraming mga mambabatas tayo na nagsulong ng death penalty dito sa mga heinous crimes. Hinaharangan itong mga bruhong mga walang kwintang mga mambabatas na to. Kung sino pang mga nakasala, sila pa yung inaaruga. Sila pa yung mga benepisyo sa mga batas nila.